Laila at Mon equals Lamon sa super agang umaga. Wake up na! Bagong gawi! Ngayong umaga, bibigyan naman po natin ng importansya ang mga kabataan. Sana maging bagong gawin na po sa atin na pahalagahan ang kanilang kamusmusan at simulan natin yung pag-mold sa kanila as early and as young they are right now. Dahil nga pandemic, iba't ibang problema or challenges ang kinakaharap ng mga bata na magandang pag-usapan natin ngayong umaga dahil baka natitake for granted po natin bilang isang magulang or nakatatanda dahil akala mo okay lang palagi yung mga bata or yung mga bagets pero meron na pala silang dinidibdib or mabigat na iniisip. So, to discuss the mental stress, quote-unquote, mental stress brought by the pandemic to some children, makakasama natin ngayong umaga ang Executive Director ng Council for the Welfare of Children, Undersecretary Mary Mitzi Kahayon Uy. Good morning, Ma'am Mitch! Ayan, isang makabatang pagbati sa iyo, Mon. Isang makabatang pagbati sa lahat ng iyong taga-subaybay. Okay, Ma'am Mitch, question. Para lang po mas maganda, may idea ho ang ating audience, ang ating listeners and viewers. Ano ho po muna yung CWC or yung Council for the Welfare of Children para malaman nila kung ano yung pinakamandato at ano yung kahalagahan ng ganitong klaseng ahensya ng pamahalaan? Okay, ang Council for the Welfare of Children ay isang ahensya ng pamahalaan. Hindi po siya NGO na napagkakamala ng iba. Ito po ay ahensya ng pamahalaan na kung saan kami po ang policy-making body at interagency coordinating body na kung saan tayo po yung gumagawa, sa layman's term, I will explain it in layman's term, tayo po yung gumagawa ng polisiya plano na pangkabuuan o nasyonal na kung saan ito yung pinagbabasihan, pinag-aangklahan ng mga ahensya o mga LGUs o mga NGOs dito sa plano na ginagawa ng CWC na pinag-aangklahan nila ng maaaring budget nila, programa nila o proyekto nila na dapat ang lahat ng bata ay mapoproteksyonan at mabibigyan at na matutugunan ang kanilang karapatan sa apat na karapatan: survival, protection, participation at development. So, yun yung ahensya ng CWC na tumututok sa karapatan ng bata. Okay, ma'am, meron kami nabasang balita dito na parang galing din po sa CWC that you are alarmed dahil sa dulot ho ng mental stress na dulot ho ng pandemya pagdating sa mga bata. Paano niyo ho ba masasabi na nakararanas ho ng mental stress ang isang bata? Opo, napakagandang tanong yan dahil nga ayon sa ating sinagawang study ng Council for the Welfare of Children noong 2015 sa National Baseline Study na ang perpetrator ng isang krimen, ng isang pamumolestya, ng isang dinudulot sa bata na kagulumihanan ay nasa bahay. So ngayong pandemya, nasaan pa ang mga bata? Nasa bahay. So dahil sa nagkaroon din tayo ng datos nitong pandemya na nakakaalarma, ang mga bata kasi ay nakakaranas sa 54% ng mga bata ay nakapanayam natin ay nagpapahayag ng kanilang kalungkutan, takot at pangamba. So ito yung mga makikita natin sa mga bata ngayong panahon ng pandemya. And then 41% dito ay nakakaranas ng psikolohikal o pisikal na pagpaparusa. So dito sa mga batang nasa bahay, 41% na interview natin ay merong psychological at physical violence na nararanasan. So nakakabahala sapagkat 84% sa mga batang ito ang nagpahayag na sa sarili pa nilang pamilya nakakaranas ng ganito. So nakakaalarma dahil makikita mo sa kanila na ang mga nararanasan nilang kalungkutan, pangamba, ay nasa mismong kanilang mga tahanan. So ang mismong perpetrators pa ay ang kanilang pamilya. Kung hindi man mga magulang, ito ay mga tiyuhin, basta nasa loob lamang ng kanilang mga bahay. So nakakalungkot dahil ang mga senyales ng kalungkutan, pangamba, ay nakikita nila natin sa kanila at na ito ay nangyayari sa bahay ngayong pandemya. Parang lumalabas ho kasi dahil syempre yung pagstay nga sa bahay ng lahat
mas nagkakaroon po ng mas malaking tsansa or exposure itong mga bata in the violence na binabanggit niyo po kanina. Pero question lang po, ma'am, sino dapat ang mag-handle nito? Or paano ba yung pag-handle lamang ng ganitong klaseng stress para sa kanila? Para sa mga bata na ito na nakaranas nga po ng stress pagdating sa kanilang kaisipan? Oo, bilang katugunan din dyan, kaya tayo nung dahil 2 days ago na ay nanawagan tayo, dun nga napabalita na nananawagan tayo sa mga LGUs. Kasi dapat kapag may nakita na tayo, tayo naman ay naniwala na ang ating mga barangay, lalo na ang Barangay Council for the Protection of Children, ay nakikita, nakatuon din sila o sila ay atensyon, maaaring bigyan ng kuhanan ng atensyon ng mga bata o magulang kapag sila ay nasa sitwasyon na ganito, maaari sana silang lumapit dito sa mga BCPC, lalo na kung ito ay functional. Kasi nga, walang ibang makatutugon kaagad dito sa mga pangyayaring ito, kundi ang kanilang mga barangay na inaasahan natin na maaaring takbuhan ng mga batang ito. Kasi sa amin, sa Council for the Welfare of Children, ang tanging maidudulog din namin ay yung pagtawag nila sa barangay, sa Bantay Bata 163. Kaya namin inopen ang hotline nito at nakipagtulungan o nakipag-ugnayan kami, nakipag-partner kami tie-up sa Bantay Bata 163 dahil nga sa panahong ito ng pandemya para sila ay may mga makausap kaagad. So maaaring takbuhan ng mga bata ang Bantay Bata 163 at ito nga ayan, nakikita ko, natutuwa ako na naka-flash yung screen. Yan yung mga maaaring maging takbuhan nila sa panahon na nakakaranas sila ng ganitong pangyayari. Oo, maganda yung sinasabi niyo, ma'am, no? Kasi syempre, kung yung violence or yung stress talaga na nakukuhanan ng bata ay nasa mismong bahay, maganda may matakbuhan silang iba, no? At yun nga, paano kung walang telepono, maganda dapat ma-build up yung yung BCPC, 'di ba? Para ano nga po ibig sabihin nun? Barangay Council for the Protection of Children. Ito ay batas mo na nalulungkot kami dahil hindi lahat ay functional. Kasi nga, tapos meron pa tong budget na 1%. So, biri mo, saan dinadala ng mga barangay, ng mga lokal na pamahalaan, ang pondo nito kung hindi ito functional. Kaya panawagan natin talaga sa mga LGUs, maging functional ang kanilang BCPC o LCPC. Dahil naman may sapat na budget, ito ay saan napupunta? Diba? Kung hindi ito na pagtatakbuhan ng mga bata. Ito nga yung sinasabi natin na minsan nagagamit ito sa maling paraan. Kagaya nun, minsan mag-feeding, hindi naman kailangan ng bata ang feeding. Ang kailangan ng bata ay yung magbibigay atensyon, protection sa kanya sa panahon ng pangangailangan nila. Oo, bukod sa syempre, after mo siguro lamanan yung sikmura, dapat mas lamanan mo yung yung parang yung self-worth ng bata, no? 'Di ba? Yun ang mas importante. Pero Ma'am Mitch, question, kasi for example, sige sabihin natin, nagfa-function na po yung BCPC. Cross fingers, sana talaga mag-function naman po yan. Ano yung mga tamang gawla or paano yung tamang way na pag-handle naman sa ganitong klase mga bata? Kasi baka mamaya, ipa-functionalize nga natin yung BCPC tapos wala naman pala silang idea. May proposal ho ba ang CWC para sa ganyang klase na aspeto? Napakagandang tanong, Mon. Kasi ang Council for the Welfare of Children, yan yung trabaho namin. Ang magbigay ng technical assistance sa mga barangay o lokal na pamahalaan para magsagawa ng ganyang mga orientasyon, training. Kami ay nagsasagawa ng trainers of trainers ng mga pagkakataong ganyan. So, maliban sa sila ay inaasahan din nating functional. Kasi ang Barangay Council for the Protection of Children ay komposisyon yan, kaya siya council. Sa isang barangay na meron siya dapat ng health workers, may DOH, kung ano ang representasyon namin sa board namin, yan din dapat ang representasyon nila sa baba. So dapat may tumutugon sa kalusugan. Ang kalusugan naman ay hindi lang dapat mental at physical, kundi dapat lahat ng aspeto ng kalusugan.
So, meron din dapat dyan education. So, dito sa ating BCPC, maaari silang, kasi hindi rin lahat ay merong barangay health workers, di ba? So, makikita natin kung dapat maglagay sila ng health workers na inaasahan natin at sinabi ng DOH na capable ang dapat na inilalagay dyan pagdating sa health. Kasi hindi lang naman physical nga, as I've said, dapat psychological din. So, meron din social workers na ayon sa ating DSWD as our chair, ay ang health workers natin, ay ang social workers natin ay kaya nga sila inaasahan din na capable dun sa pagsasagawa ng debriefing or inaasahan natin sanay sila sa stress management. So, nakakatuwang binanggit mo ito dahil CWC could extend our programs at meron kami dito. We should make them equipped. Now, ang tinatanong lang natin sa mga LGUs, functional ba? So, oras na ipagbigay nila, alam nila sa aming ahensya na sila ay functional, then we could do training sa kanila and orientation para maging capable sila. We do cap building or capacity building sa ating mga LGUs. Okay. Ma'am, sabi nyo nga din kanina, that's good, no? Kasi at least may idea kami na, ayun nga, yung pala yung pinaka-role ng CWC to train or to give the technical aspects sa mga BCPC or sa LGU in general. Question, nabanggit niyo po kanina, nasa batas yung pagkakaroon ng BCPC. Ano hong planong gawin ng CWC naman, ng Council for the Welfare of Children, para sa mga barangay na hindi ho yata nararamdaman yung mga BCPC? Kasi parang mali ho yata yun. Kasi ito po yung pinaka-means sana ng mga bata na may malapitan sila, may matakbuhan sila. Well, yung kabataan na sinasabi ko, hindi naman technically yung talaga mga 5, baka mahina, iba talaga nagpa-function yung kanilang mga utak. Pero yung mga nasa 12 years old, 13, mga nasa teenagers na they can think na kaya nila tumakbo sa barangay, di ba? Humingi ng tulong and all. Kaso kung hindi naman functional, baka mamaya ang ending, kutusan po sila nung nasa barangay di ba? Ay, wala. Ano sasabi mo? I'm just making it na parang in a light way. Pero ano po planong gawin ng CWC sa ganitong mga barangay na hindi ho yata pina-function, ginagawang functional yung BCPC nila? Opo, napakagandang tanong muli yan dahil nga hindi lahat ay nakakaalam na ang Council for the Welfare of Children ayon sa PD 603 ay may function kami na oversight function na kung saan kapag ka nga hindi tinutugunan ito, maaari namin talagang i-call call upon the attention of these agencies. Halimbawa, DOH hindi functional ang iyong BCPC sa lugar na ito at hindi maaari rin namin ko itawag sa DILG. Sumulat na ang barangay na ito. Kaya nga nandito kami dahil nga we are on the program ngayon na pagsasagawa nito. Kasi as I have mentioned, yung mga agencies na members ng board namin ay maaari namin tawagan ng pansin na hindi functional ang BCPC. At meron din kami rin ang nagko-confer ng presidential awards for yung presidential awards for whoever ditong ito yung seal namin. Seal for the kung nagkakaroon ng award ang mga LGUs for the seal of local governance, isa kami doon sa seal na yon na nagbibigay ng award dito sa for child-friendly cities and municipalities. So isa ito sa kategorya namin kung sila ba ay papasa dito sa seal na to dahil hindi sila magiging awardee sa DILG ng seal of local governance without our seal na binibigay din namin. So ito yung isa sa indicator nito. Ang isa sa indicator nito ay sa ating liderato ay ginawa natin kung functional ba ang BCPC 2 points yan na ginawa natin, na nirebisa natin ang indicators ng seal of good governance. So kumbaga parang kami yung merong nagbibigay ng carrot and stick. So kumbaga meron din kaming binibigay na demerit
kapag ka ang isang barangay o local council ay hindi nagiging functional. So ito na yun. Kaya kasama natin ang LCPC Consortium na nagsasagawa ng mga ganito. Okay, that's good to hear kasi para at least yung mga LGU mas maging proactive ho tayo, no? If you want to get di lang yung award mga kapatid yung ano na lang, 'di ba? Yung pagtingin mo na lang sa bata na ma-uplift mo yung moral nila, 'di ba? Mabigyan sila Rule of thumb para sa bata. Kasi ang Council for the Welfare of Children, nakakalungkot kasi akala nila, 'di ba? Halimbawa, may mga kaya merong representasyon sa Kongreso, ang ibang mga sektor ay dahil akala nila, yun nga, iniisip natin na marginalized sector nila. But when I got here sa Council for the Welfare of Children, the most marginalized sector ay ang bata. 38 million, 38% of our population composes of bata. Pero bakit walang representasyon? It's because they are not voters yet. 'Di ba? Kaya nga sinasabi natin napakakawawa ng mga bata because they have been always victim lang. Hindi naman natin nabibigyan ng proyekto. Kawawa ang bata. Pero ano yung programang natugunan ng gobyerno? Kaya nga sana, sabi mo nga, hindi lang dapat maging after sa award. Napakagandang investment ang bata, Mon. Dahil nga, kapag ka nag-invest ka sa isang bata, future leaders yan. Diba? Yun yung naisa sa isang tabi natin na ang bata ay hindi natin nabibigyan ng karampatang tugon, kagyat na tugon sa kanyang mga pangangailangan. Pero kita mo, ano mangyayari kapag hindi natin nabigyan ng atensyon ng bata? Anong klaseng leader magkakaroon na tayo, di ba? Dahil dyan tayo humuhugot na naglilinang ng magandang leader, ng future leader natin. Pero paano pag hindi natin nabigyan ng pansin, di ba? So, napakahalaga. Hinihikayat ko ang lahat, hindi lang mga magulang, na bigyan ng pansin ng magulang, ang mga bata, kundi lahat ng advocates. Maaari naman tayo, anyone could be an advocate. Yun nga lang, dapat alam natin ng tamang paghubog sa kanila. Yes, yung tamang pag-handle, tamang approach, 'di ba, sa pagpapalaki sa mga bata. Okay, yan po shout out po sa mga barangay ho dyan, saka sa mga LGU. Baka po naman yung inyong mga BCPC, sana ko maging functional ho at kung kayo po ay mga residente at tila hindi niyo napapansin yung BCPC, I think you should call the attention of your barangay or your LGU para ho magkaroon din ng idea sila na alam pala nila. Kasi baka mamaya wala naman po kasi nagsasabi sa kanila. So, sinasawalang bahala. Ma'am Mitch, question. Kasi kanina, ang nabanggit natin talaga is yung pag merong violence, di ba, inside the house or inside the home. What if, ito naman po, yung nangyaring pandemya, ano bang nadudulot lang nito sa bata? Kasi parang bukod sa mental stress, baka may depression din ho ba ito sa mga bata? Kasi tumataas din ho yung knock on wood, pero yung mga suicidal rates. So, ano lang po yung pananaw ng CWC dito at ano ba yung dapat nating gawin bilang mga magulang or mga tao na nasa paligid ng bata during this pandemic? Mon, nababahala kami lalo na dito sa lugar na naapektuhan ng bagyo. Dahil sabi nga namin, bukod sa psychological effect ng pandemya na nakakulong sila, di ba sa apat na corners ng kanilang bahay, hindi sila makalabas. Pinayagan mang lumabas sa ibang lugar, ang 15 years old hanggang 18. Pero hindi pa kumpleto. Makakalabas lamang sila sa kanilang dahil sa essential, yung mga pangangailangang essential. Dito sa nangyari sa bagyo, yung nadamay na bagyo, biruin mo, bakit nangyayari ang mga bagay nito sa buhay natin? Lalo na ang bata. Tayo nga tayo bilang matatanda, na parang nananalangin tayo, Lord, why? Diba? Bakit nagaganap itong mga trahedyang ito ngayon sa atin? That's why parang makikita ko nga sa mga Facebook, 2020 has not been good to us, di ba? Kasi kung tayo matatanda ay naiisip natin na ano na ba nangyayari sa mundo natin, di ba? May pandemya, may bagyo, nakaka-depress, di ba? What more ang mga bata na they could not handle, di ba? So tayo, una muna gusto kong sabihin sa ating mga nakatatanda na
make up our minds na tapos kinakailangan may paghugutan din tayo ng lakas ng loob at ng isipan para maibahagi natin ito sa ating mga bata. Kasi kinakailangan ang mga bata tinitingnan na ehemplo na tayong mga magulang ay malakas din ang loob. Kasi kung tayo mismo matatanda sa loob ng bahay ay makitaan ng matatanda ng kahinaan, paano sila kukuha ng lakas ng loob? Kung kaya naman tayo bilang kasama ng mga bata, kausapin natin sila, paliwanag natin sa kanila ano ang mga pangyayaring ito, at tayo na biglang pinaghuhugutan nila ng hope o ng pag-asa, ay dapat makitaan din nila na okay, ito pala ay nangyayari, na ito lang ay ngayon, pandemya, nalilipas din ito. So hanggang number 1, kausapin natin ang mga bata. Number 2, maging ehemplo tayo sa mga. At number 3, pagkuhanan natin ang maaaring magbasa, mag-source out tayo kung paano tayo makapagpapaliwanag sa mga bata. It could be books, it could be Bible, di ba? So, depende sa atin kung paano tayo, it could be, pwede tayong tumingi ng tulong sa ating mga kilalang mga psychologists, di ba? Kagaya niyan kahapon, bisita namin sa isang webinar din namin, si Laika. Laika, yung sa Team Laika, siya ay aktibo niya pala sa mental health na TikTok. Siya ay isang TikToker. So, napakaganda ng kanyang mga binabahagi. So, tayo bilang nakatatanda, adult sa isang bahay, kinakailangan natin i-observe ano ba ang symptoms ng mga bata. Kung nakikitaan na natin siya ng mga simptomas, maaari na natin i-address. Kausapin lagi ang mga bata at paliwanag ang pangyayaring ito. Tapos ay bigyan ng payo at maaaring buksan sa kanya ang mga opportunities na pwedeng kaibsan ng kanyang depression, ng kanyang mga psychological experiences na nangyayari. So dapat mahalagang maipaliwanag ng nakakatanda. Tama. Ito yung mga pagkakataon na talaga na walang ibang pagkukuhanan ng lakas yung bata, kundi sa mga nakatatanda. So we need to show how strong we are for the children, for the youth, no? Gusto ko ma-emphasize lang talaga ang kanilang mga karapatan. So, kung makikita mo sa survival pa lang, mula sa zero, mula sa pagpapadede ng mga bata, concern namin yan. Kasi nitong pandemya, mabanggit ko lang mo, kasi itong pandemya, nagbibigay ng ayuda ang DSWD, tapos ang mga food packs, pero wala ang pambata. Saan kukuha ng gatas? Good morning po at salamat, ma'am. Maraming salamat, Mon, at sa inyong pagkakataon binigay sa mga bata. Magiging child advocate ka na rin, ha? Kasi hindi lahat ay magkakaroon ng puso sa mga bata. So nagpapasalamat kami sa iyo, Mon, at kay Laila sa pagbibigay ng oportunidad sa amin sa Council for the Welfare of Children. So para sa bata. Maraming salamat po. Yan po si Yusek Mitch Kahayon Uy ng Council for the Welfare of Children na siya pong Executive Director. Laila at Mon equals Lamon sa super agang umaga. Wake up na! Bagong gawi!